It's a beautiful Wednesday morning. Good morning po sa inyong lahat and welcome to another episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. We are on our 156th episode na po. And today is May 20, 2026, Wednesday, and we're broadcasting live here at the Albay PIO Net TV dito po sa Legazpi City. This program is being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our good Governor Noel Irozal. We are also being helped and supported by the Albay Provincial Information Office headed by Sir Marty Gonzales, and kasama natin dito sa studio si Sir Richard Bobis, ang kanyang technical staff na katulong natin dito sa programa. And of course, ako po ang inyong Local Economic Development and Investment Promotions Officer na si Jamie Florence Estrada, and ako po ang inyong magiging host sa umagang ito. Kasama ko rin sa studio ang aking Ledipo staff na si Miss Nance Bustamante and Miss Mary Grace Garcia. Ayan po, bago ko po ipakilala sa inyo ang aming guest, ito-try po namin na ma-inspire and motivate kayong lahat na magbukas na ng sariling negosyo dito sa Albay. And sana po, sa kanilang mga kwento, sa kanilang mga pinagdadaanan bilang negosyante, may mapulot tayong aral na pwede nating i-apply sa ating mga sariling negosyo. Very proud po ako sa ating guest sa umagang ito kasi kababayan ko po sila. And matagal ko na po silang nililigawan na mag-guest dito sa ating program. And finally po, nag-guest sila sa akin. So excited ako sa ating episode for today. So please watch this short video po para malaman ninyo kung ano aming mission and vision at ang iba't ibang serbisyo pwede ninyong makuha sa Ledipo office bago ko po ipakilala ang aming special guest. Watch this video po. Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo, every Monday and Wednesday 10 o'clock a.m. to 11 o'clock a.m. Grow your business in the province of Albay. We are eager to serve and excited to assist you. The Local Economic Development and Investment Promotions Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DILG Memo Circular Number 2010-113. Mission of Ledipo Albay aims to promote the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. About the services. An office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual, or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing, and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Services offered: capacity building and advocacy promotion, investment promotion, facilitation and servicing, product development, marketing and promotion, assistance to local and foreign investors. And we're back pa sa mga kabubukas pa lang na inyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Wednesday morning po ulit sa inyong lahat. And welcome to the 156th episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. And as promised po, very special ang ating guest sa umagang ito dahil sila ay kababayan ko dyan sa Ligao City. And isa po sila sa matatawag natin na naging successful na ang business. Dahil bata pa lang po ako, bukas na po ang negosyong ito. At kumakain na po ako ng kanilang itinitinda. Ayan po. So, friends, family, join me in welcoming our special guest for today,
Ma'am Maria Teresa Sidenio, and Sir June Sidenio. Sila po ang may-ari ng Berman Ice Cream dyan po sa Ligao City. Good morning and welcome to the program po, Ma'am and Sir. Good morning po. Hi po, good morning. Ayan. So sabi ko nga, matagal ko na po silang nililigawan na mag-guest dito sa program kasi kung naikwento ko na po sa inyo yung 156 na background stories ng mga negosyanteng Albayano, syempre gusto ko po rin ikwento yung mga sariling amin dyan sa ligaw ng mga businesses. So isa po sila sa talagang matatawag nating institusyon na pagdating sa paggawa ng dirty ice cream dyan sa ligaw. Ayan, isa pang topic na pag-uusapan natin, bakit ba tinatawag na dirty ice cream yung mga ganitong uri ng ice cream, kasi unfair yon pero nakagawian na. Ayan, so ma'am, sir, good morning po ulit, and kwentuhan nyo po kaming lahat, kailan po inumpisahan ng inyong business sa Berman Ice Cream? Ang Berman ice cream po galing po yun sa parents. Parents nyo po? Siya ang nag-start po niyan. Sino po exactly yung father nyo po? Si Romeo Sidenio po. Romeo Sidenio. Ayan po. So, sa Romeo, na father po ni Sir June. Anong taon po niya inumpisahan itong business na to, sir? Bali, ano siya, ang story niya sa atin dati, binata pa siya na tayo. Binata pa po siya nung binuksan niya yung business. Pero so, wala, anong mga taon kaya ito? ano yun? 60s? 70s? Mga ano siya, nasa 50s po siya. Talaga, 1950s. Ang tagal na pala. Hindi pa ako buhay pala. May Berman ice cream na. Kasi ako, pinanganak ako 1977 po. Kumakain na ako ng ice cream nung mga kinder ako. Berman na talaga ang binibili ng lolo't lola ko na si Lolo Jimmy and Lola Flor na may lumber niyan doon sa Ligaw. Since may lumber kami, ayan na, maririnig na namin nung bata kami yung bell. Pag narinig na namin ako, hingian na kami ng pera sa lolo ko para bumili ng inyong ice cream. So kinalakihan ko talaga ang Berman. And ngayon ko lang nalaman na 1950s pa pala to inumpisahan ng papa nyo. 1954? Opo. Grabe, 1954. And binata pa po yung tatay nyo noon. Kilala ko po, halos hawig din ni sir yung father niya. Maliit din ang katawan no ni Tio na nagbebenta ng ice cream. Tsaka yung kapatid niyo po yata yun. Ano po yung name ng kapatid niyo? Si Bernardo po yan. Bernardo. Ayan. Sa kanya po ba galing yung pangalan na Berman? Ano po yun? Ang galing, pangalan na Berman, intellectual discovery po yan. Sa ano po? Intellectual discovery ng father ko. Okay. Kaya, yun ang naipangalan. Ayun. So, Berman Ice Cream. And then, sa street po naglalako, ito yung typical na may push cart. And then, nilalako sa street. So, yun. Ilan pong carts yung dala ng father niyo noon nung nag-umpisa pa lang siya, kung alam niyo po? Nung siya pa lang po kasi noon, the time, naglalako. Nung nagkaroon siya ng asawa. Yung mama niyo po yun, Opo, yung mama namin. Tapos ano siya, dati, hindi pa naman talaga siya marunong mag-ice cream. Paano po siya natuto? Meron siyang kaibigan nung naglalako ng gumagawa ng ice drop. Ice drop? Opo, bali, yun sabi niya sa akin. 1950s ito, no? Opo. 1954. Batanggenyo daw po yun Kaibigan niya na nagturo. Niya. Opo, kaibigan niya. Although, hindi naman siya totally daw tinuruan, para nakita lang niya. Ay, in-observe niya lang. Observe lang. Kung paano ginagawa ng kaibigan niya yung ice cream. Opo. Tumira po yung papa niya sa Batangas? Opo. Kasi siya, nag-explore siya the time. Nag-explore siya. Explore. Opo. Nung kabataan niya, nung Niya. binata pa siya. Opo. Napadpad siya ng Batangas. Opo. And doon siya nakakilala ng mayroong gumagawa ng ice drop.
So, in-improve niya, ginawa niyang ice cream. In-improve pa niya yun. Nung time na umuwi siya rito napunta naman siya dito sa Ligaw. Ligaw, opo. At napangasawa niya yung mother ko. Tapos, ano siya dati? Hindi pa siya mag-ice cream, kargador siya. Kargador po. Tapos, sabi niya, parang, yung pagkakargador, parang hindi 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 niya makakabuhay, passion, oo. Ng pamilya. Kaya gano'n. Kaya Nag-isip siya ng ibang option. Doon, naisip niya yung kaibigan niya na gumagawa ng ice trap. Parang siya, na-encourage din siyang gumawa. Sinubukan din niya. Ayun, at yung dating pag-akargador niya dati, siya, nag-ipon siya. Nagklase, nag-aral. Hindi po, nag-ipon siya ng nag-ipon lang siya dun pera, sa pagiging pera. kargador. Tapos, bumili siya ng cart. Opo. Nagpagawa siya ng cart. Hindi nga siya mismo gumawa ng cart. Yung ng ice cream, pinaglalagyan ng ice cream. I see. Siya mismo ang nagpukpok, siya gumawa. nag-assemble. Ayun. Wow ha! Kasi yung gulong nun, gawa pa sa kahoy. Naalala po, yung ko, hindi kahoy. binabalot ng rubber para umandar. Ay, ang galing naman ng papa niyo, 1954. Gumawa siya ng cart na yun, nagawa sa kahoy, and then yung gulong na kahoy din na may rubber. And then ano po ba yung machine na ginagamit sa paggawa? Wala pa po siya the time ng machine. Paano po? Yung alam mo? Ba siya yung parang tinatawag namin na bola, parang volleyball na. Kasi yun, yung stainless na tube. Tapos meron yung may stainless din na wire. Tapos napupuluputan din na maliliit na wire. At yung ginagawa niyang mixer manual. Manual mix. Oo, manual lang mixer lang ginagawa niyang ganun. I see, ang galing naman. So, parang sariling invention din niya yung yung machine na ginamit. Opo, parang ganun din. Manual lang na mix ng cream and ingredients. Opo. Ang galing naman ng papa niyo. 1954, imagine that, wala pang masyadong technology, nakakagawa na ng ice cream sa pamamagitan ng pagpukpok ng sariling cart, and then pag-improvise, sabi natin, in-improvise lang din yung machine na manual na nagmi-mix ng ice cream ingredients. Tapos, may freezer pa po ba nung 1954? Paano po pinapatigas yung Bali, wala po. Yung ginawa niya pong cart nun, bali, double wall yun. Doon sa gitna nun, yung anong palay, yung apa, opo. Oo, yung pinaggilingan yung pinag-alisan ng rice, opo. Yun mismo yun. Yung linalagay doon, parang styrofoam, kung sa ngayon, styrofoam natin. Para ma-preserve ma-preserve yung lamig. At makagawa siya ng ice cream. Combination din po ng asin. Asin and apa. Asin. Ano ba yung apa sa Tagalog? Asin. Tapos, ayun yung buong linagay yung combination doon sa paligid po ng cart niya muna. Then naggumawa pa siya ng cylinder, tatlong cylinder noon. Tapos para makagawa siya ng pagkain ng ice cream, ang panggatong niya ron yung yelo at saka yung asin. Opo, yelo tsaka asin. Opo. Bali, pinapalakas po nung temperatura nung asin yung yelo. Para ma-frozen po siya, makagawa siya ng pagkain. Then, po yan? Asin pala ang technique. Opo, asin. Para tumagal din yung ice, and then mabuo na nga yung ice cream. Opo. Ang galing wala pang freezer noon. Tapos, yung makaluma pang style, and yung ginamitan lang ng siyensya na makaluma, nakagawa at nakalako na ng ice cream yung inyong papa.
Ang galing. And si papa niyo po, ano nga po ulit yung pangalan ni Sir Romeo? Romeo Cedeño. Romeo senior Cedeño, friends. si Tio Romeo. Ilang taon po siyang naglalako ng ice cream sa streets? Kasi alam ko, bata ako talaga. Binata pa po siya the time. Mhm. At nung dinadaan-daan niya yung nanay ko, at nagkaigian sila, Wow. ayun. Si nanay niyo po may business noon. And tapos, ang nanay ko nagtatahi. Okay. Nagtatahi po ng damit kay Mhm. Palangkas. Ay, kay Palangka Opo. naman. Opo. Ayun, doon niya po dinadaan-daan yung nanay ko. I Tapos, see. nung naging mag-asawa na po sila, at Mhm. pero yung that time pong yung tatay na naglalako pa ng ice cream, wala pa siyang pangalan. Wala Oo. pong pangalan yung ice cream niya. Opo. Nung nagkaanak na siya, sila ni Ma, Mhm. doon siya nag-isip na gumawa siya ng pangalan ng kanyang linalako. Mhm. So, ang ginawa niya, yung 26 alphabets natin, Mhm. big shuffle niya yun. Sinaffle niya lang. Mhm. Tapos po, Tapos, nakagawa siya ng ganyang word. Berman. Ang galing naman. Siguro sinulat niya sa papel yung lahat ng letters. Opo. Tapos, Big shuffle niya. siya, shuffle. Hanggang nung yun nakuha, binuo niyan, ang nabuo Berman. Opo, sabi niya, I ito yung see. kakaibaan niyang pangalan na. Mm-mm. Kaya na ang pinangalan. Opo, yun ay pangalan niya. Ayan. So, naglako na sa street. Naglako na po siya sa street. Isang cart. Isang cart. Siya At na ang po isang yan. cart, ilang litro po ng ice cream ang meron? Ang isang cart muna ng ginagawa niya, nakagawa po siya noon ng 9 gallons. Wow. Dahil 3 cylinders po yun sa bawat cylinder. Sana pala may picture tayo ng makalumang machine, Oo, ano? mga po. Na ginamit para ma-imagine natin kung gaano ka, creative Creative. yung tatay nyo para makapag-produce ng ice cream na gawa sa mga ganong materials lang noon. Ano po? Opo. Ang galing naman. And then ngayon po, na syempre modern times na tayo, ano na po ang ginagamit natin sa paggawa ng ice cream? Sa ngayon po, ang pag-mix natin, machine na po siya. Machine na. Pero parang ano pa rin siya, may pagka mano-mano type pa rin po siya ng Opo. kasi ang paglagay ng yelo, Mhm. pag-preserve po siya, talagang mano-mano pa po ang paglagay. Mano-mano pa rin po. Okay. So, ngayon, dahil modern na at nag-adapt na rin kayo sa modern times, ayan, very presentable na ang ice cream nila. Pero may naglalako pa rin po ba sa streets ngayon? Sa amin po, Opo. sa Berman po sa ngayon, wala na po, stationary na po kami. Stationary na. So, Opo. makikita na lang yung original cards ninyo pag may events. Pag may events po. Yun. Kasi naka-attend po ako ng event and andun yung card. So, parang dinala ko sa mga old times nung nakita ko, ay, si Berman, yung binibili ko ng ice cream nung bata pa ako. And nandun pa rin sila. Pero, yun nga, sa sobrang init ng panahon, hindi na rin kaya na maglako sa streets. Ano, kuya? So, ngayon, eto na po ang green. Buko pandan po yan. Buko pandan flavor po Ayan, yun. ganito na po. So, buko pandan yung pinakita, hindi natin masyadong dahil naka-green screen tayo. So, ito naman yung ube. Tingnan nyo naman, color, no? And ang cute ng lalagyan nila, unique. So, this is the ube ice cream. And then, Cookies and cream po cookies yan. and cream na favorite ko. Sobrang sarap. Ano po, mango. And mango, ang favorite ko. Mango ice cream po ba ito? Opo, mango. Ayan. So, mango ice cream na nasa small cup. How much po yung ganito? 55 pesos lang po. 55 pesos yung ganito po na special ice cream. And ito po, Yung sa pint naman, ma'am, 185 po siya. 185 pesos. 1 pint ng ganito. Pero parang mas malaki to kaysa dun sa binibili ko dun sa branded na 1 pint. Mas maraming laman yata ito. So, ayan, 1 pint.
Nakakatuwa po kayo. Sige, Ma'am Grace, pakibalik po natin ito. Meron pa pong Strawberry chili. chili. Meron din? Strawberry chili. Strawberry chili, ma'am. Oh, wow! Strawberry chili ice cream. Na-try nyo na po ba ito? Strawberry na may chili. Oh! Try natin mamaya. Ayan, bibilin ko to kina sir. Ayan, so nakakatuwa po na ano na rin kayo, nag-innovate na rin kayo ng inyong mga flavors, ano? So, from the regular flavors na meron tayo ang ube, ang pandan, ang cookies and cream, and mango. May chocolate, syempre, na paborito ng lahat. Meron na rin strawberry, and nilagyan nyo na rin ng innovation yung tinatawag natin na chili. And kumusta naman po? Natatangkilik din po ba ng ating mga clients yung may chili? Yes po, madam. Ano po yan dun sa Kawa-Kawa, sa Bamboo Setting. Sa mga turista. Ito mga tourist po, yun po yung hinahanap talaga nila yung chili ice cream. I see. So meron po kayong pwesto doon sa Kawa-Kawa Opo. na kilala naman pong tourist attraction dyan Opo. sa Ligao. And sa Bamboo Setting. Bamboo Setting po. Ayan, napasyalan din talaga sa Ligao City. So nakakatuwa. And from the cart na binibenta po, na nilalako sa street ng inyong papa, may idea po kaya kayo kung paano, magkano yung capital niya noon para makapukrap ng ganitong negosyo? Okay. Kung sa, nung ako na mismo yung parang tumutulong-tulong na ako sa father ko the time, namumuno lang po siya nung dati ng 225 pesos. Wow! 9 gallons na. Opo. Ang galing, 225 pesos, 9 gallons of ice cream. And then, hanggang kailan lang po yung style ng selling nyo sa street? Mga hanggang anong year po yun? Bali yung papa ko po talaga nagretiro siya maglako ng ice cream. Nung nagkaedad siya ng 76 years old. Wow! So hanggang 76 years old siya, Opo. Naglalako pa rin siya sa street. Hanggang anong taon po yun, sir? Ano yan? 2006 ganun po. 2006. Opo. Nakaya pa rin niya Nakapat- yung init, yung gano'n na nagbebenta po siya sa street. Ayan po. So, nakakatuwa, ano? And then, anong taon ka naman po nag-umpisang tumulong sa business, sir? Bali, kabataan ko po noon, elementary ako. Ginigising kami ng mama namin. Para tumulong po. I see. Para tumulong maghalo ng Maghalo. Oo. Kailan po nagbago yung yung from the old type of mixing the ice cream po, kailan po kayo nag-switch into the modern technique ng paggawa ng ice cream? Ano po yan? 2000 3 years old si ate noon 2000 pagkakalam ko 2009. I see. Ayan. 2009. Opo. Sige, ipakita muna natin yung mga pictures dyan, Sir Chad, para makita nila kung ano na yung itsura ng restaurant ngayon.
Ayan, so pinakita natin sa screen yung mga iba't ibang events, no? Na kinikater na ng Berman Ice Cream, tsaka yung pwesto ninyo dyan sa Ligaw, ano? Kung saan kumakain and nagsiserve kayo ng ice cream. And ngayon, sa nakita ko, nung pumasyal ako dyan sa Ligaw po, kasi usually dito na ako sa Legazpi. So, hindi na lang ice cream ang Berman ngayon, di ba, sir? Kaya medyo, si sir yung boses ni sir medyo garalgal kasi naaalala niya yung paghihirap, yung sacrifices, yung mga itinuro ng papa niya na naging legacy niya. Kaya hanggang ngayon, may Berman, pati tuloy ako, hindi kilabutan Kaya ngayon, may Berman ice cream. Yun ang bumubuhay sa pamilya ni na sir. And, yun nga, pinagpatuloy lang ni Sir June yung mga knowledge ng kanyang papa, yung mga pinagsikapan ng kanyang ama. Kaya medyo natatouch ngayon si Sir June habang nagkukwento. And I understand po. So, kung ako nga na bumibili lang ng ice cream sa inyo, ituwang-tuwa na nai-interview ko po kayo ngayon. Much more po kayo na I think this is the first time na share nyo yung history ng Berman Ice Cream. Opo. Tama po ba ako? Tama po yun. Ayan. So, ito po yung gusto ko dito sa aming programa naman na Business Hour. Yung nasi-share po ng mga business owners, yung kanilang mga humble beginnings, yung mga kwento na hindi natin usually napapakinggan, napapanood o nababasa. Dahil hindi natin alam ano yung mga sakripisyo nila, paano sila nakarating sa mga ganitong, kung ano man yung nakikita natin sa business ngayon. And isa po ito sa gustong-gusto ko dito sa program. Para next time na kumain tayo sa Berman, since narinig natin ang kwento nila, mas maa-appreciate po natin yung business at kung ano po yung nakikita natin sa kanila ngayon. Yan, di ba sir? So, this is a product of hard work, of a family working together, and ito'y family business, ano? Tulong-tulong lahat para mangyari itong negosyong ito at mapatagal ng from 1954 to 2026. Hindi biro yung ganun katagal na negosyo. And medyo emotional si sir kasi I can just imagine kung anong mga pinagdaanan nila as a family para lang tumagal ang business ng ganito katagal. And I'm so happy, hindi na lang po ice cream ang binibenta ng Berman ngayon. Ma'am, ano nang binibenta ngayon ni Berman? May ano na po kami maliit na parang restaurant. Tapos mga tapsilog, yung gano'n. Tapos ang ano namin ngayon mas halo-halo. Ay, halo-halo na Opo, din. opo. With, of course, a Berman ice cream. Yes po, isa din sa dinadayo sa amin bukod sa ice cream, halo-halo. Yun po ang masarap na Combination, Combination, no? Halo-halo yes po, with yes Berman po. ice cream. And then, mga silog meal, sabi niyo po. Ano yung mga best seller po ninyo, ma'am? sa ano ma'am, Sa mga food. sa mga food, mga gulay, mga ganon. Lutong bahay. Yes po, mga lutong bahay. Kasi syempre bago naman po sila mag-dessert, kakain muna. Tama. Oo. Kaya dati, puro atapsilog lang po, tsaka ice cream. Ngayon sinabayan po namin ng mga lutong bahay para additional income naman po siya. Mas madaming mai-offer. Ayan, Yes at ito po. na po yung pwesto ng Berman ngayon dyan sa Ligaw. So, from selling on the streets, kaya siya pala, okay, background story, na unfair din naman sa mga nagtitinda ng ice cream sa street noon. Sabi ko, nag-wonder kami, and we did the research, no? Yung staff ko din, si Grace, ni-research siya. Grace, pa-check nga, bakit ba tinatawag na dirty ice cream? Yung mga ganitong klase ng ice cream, yung mga nilalako sa cart sa street. So, ang history pala nito, noong 1900s, early 1900s, may mga panahon ng Amerikano po yata ito. And meron silang yung mga branded na mga ice cream na binibenta. And yung mga Filipino naman, syempre matatalino tayo at magagaling. Gumawa tayo ng sariling version natin ng ice cream using coconut milk, yung mga medyo mura na mga available na ingredients na meron tayo. So, nabansagan ngayong dirty ice cream, yung ice cream na gawa ng Pinoy as compared to those na existing na mga branded. Which is unfair. Hindi naman ibig sabihin na porque nilalako mo at walang brand, dirty. Pero yun nga, nakasanayan na yun ang comparison, no? If you buy an ice cream sa isang store na may brand,
ice cream siya. Pero pag yung ice cream na nasa cart na nilalako na ganyan, dirty ice cream ang tawag. But it's not necessarily dirty kasi malinis ang pagkakagawa. At personally, mas masarap for me yung ice cream. Sa akin lang po yun. Kasi mas ma-fruits, mas ma-flavor, mas creamy, may nilalagay na pampalapot na di ko ma-explain. Pero gusto ko po yung texture ng dirty ice cream. Sabi nga ni Sir, bakit may dirty kitchen? Di naman dirty yung kitchen na yun. Di ba? Parang ganun lang din po yun. So, kailan nyo po inumpisan itong store ninyo, itong parang restaurant na ng Berman? Ano po siya ma'am, 2006 na. 2006. Yung Nag-physical store yes na po. po. Physical store. Pero parang may nakita po akong Berman noon sa Santa Cruz. Yun po ba yun? Sa kapatid niya po siya. Kapatid niya Sa yun. kapatid naman ni Sir. Existing pa po yun. Hindi na po. Ang pangalan nun, Green Bamboo. Green bamboo. Green Ayun, Bamboo. ayun. Na Sister niya po nagbebenta siya. ng Berman Yes din. po. Sister I see. niya yun. Sister po. And then yung Berman talaga na restaurant, itong nasa Washington Street. Yes po, yung Tama. papuntang LNHS. Sa may papuntang LNHS. Yun. Diyan ang pwesto ni na ma'am. Malapit sa motor trade. Yes, Bago po. mag-motor trade, bago mag-LNHS Ligaw, along the National Highway, andyan nyo po makikita ang Berman Ice Cream. So, yun, no? Alam nyo na yung rich background story ng Berman, 1954, nag-innovate, hanggang ngayon existing. Bakit kaya? Ano ang sekreto ng Berman? Paano nyo napatagal ng ganito ang inyong family business po? Pananalig sa Diyos po siya. Sa Lord, guidance ni Opo. Lord. Dinaan sa dasal and sipag. Yes po, Yun. sipag at tiyaga lang ma'am. Sipag and tiyaga. Kahit na puyat ka na, Mhm. kailangan pa rin dahil nga kailangan kahit gigising ka ng umaga Mhm. kasi nandiyan yung may tindahan, kailangan yung ice cream, may mga order, kaya hindi Yeah. pwedeng hindi ka pwedeng gagalaw. gagalaw. Yes po, kailangan talaga yung matyaga ka, Mhm. masipag din, Sipag, matyaga. matyaga. Ayan. Siyempre, nagpa-order ka, expected i-deliver mo siya. So, babangon ka talaga. Kahit Yes po. medyo minsan masama Oo. pakiramdam, ganun. Ano po naman yung naging challenges ninyo sa negosyong ito? For sure, hindi naman siya laging happy ang business, no? Meron naman talagang downtimes. Ano po yung medyo, dumating po ba kayo sa point na parang, ayawan na, isara na natin tong negosyong to. Ano yung mga na-encounter ninyong problem nung time na yan? Kung may naaalala po kayo. Wala naman, pag tag-ulan, Medyo bumababa ang sales. tapos yung nagiging filosofiya ko po sa buhay, Mhm. kung mahina ang benta, dapat mag-double sipag pa. I see. Dapat sipagan lalo. Lalong Huwag- sisipagan. opo, Huwag manghihina ng loob. Ayun. So, the more na nahihirapan ka, the more na labanan mo yun. Magsipag ka doble. And, hindi naman po umabot sa point na gusto nyo nang isara yung business. Walang ganon. Talagang tuloy-tuloy ang customer. Blessed kayo po. Na, kasi talaga namang bawat okasyon dyan sa Ligaw, no? May mga piyesta, kasal, ganyan. Since kilala na yung ice cream yung masarap, in-order talaga sa inyo galon-galon, Pag may mga yung reunion nga namin, ma'am, itonto ako dyan sa Binatagan, sa Ligaw West Central Elementary School, Binatagan nung nakaraan lang. Merong batch doon na merong Berman yung ice cream. Hindi talaga ako nahiya, nanghingi talaga ako. Kasi hindi pwedeng hindi ako makatikim and na-miss ko talaga. So, parang parte na rin ng paglaki ko at literal na paglaki, hanggang sa naging dalaga, nakapangasawa, hanggang ngayon, pati yung mga pamangkin ko, pinapatikim namin ng Berman ice cream kasi masarap talaga. Kahit walang okasyon, nag-order kami sa inyo ng mga tabs, gano'n. Pinapabili namin yung mga kasamahan namin sa bahay. So, parang naging na rin siya, kasama sa mga okasyon ng Tagaligaw. Parang hindi na kayo masyadong nag-i-effort to market kasi mayroon na talagang bumibili. Lalo pag mga Christmas party, baga pag December po, yun ang season opo. namin. December, bawi. Tapos Holy Week,
Holy Week. Yes po. Uwi, anong mga nagbakasyon at Bakasyon. hanap-hanap ang Berman. Mga reunion din. Tama. I yung- can remember my sister, si Jennifer, pagaling ng abroad yun, tsaka asawa niya, unang-una hahanapin Berman, papabili na. Kasi talagang gustong-gustong matikman agad ang Berman ice cream. So sa mga na-curious dyan sa inyo, kung ano pinag-uusapan namin klase ng ice cream, saan po makikita ang inyong mga pwesto ngayon? Aside from dun sa Ligaw. Ano po kami sa Kawa-Kawa, Mhm. tapos sa Bamboo Seto. Buseto, tapos stationary din kami sa Ligaw Greenbelt Park. Aha. Stationary po siya. Paggabi. Opo, maghapon siya start ng mga 10 o'clock. 10 a.m. 10 a.m. po siya hanggang mga 8 o'clock na po siya. Ng Pero, gabi? Yes po. Pero pag may mga events, extended po yan Mhm. hanggang matapos yung events. Tapos, Yes. madalas din po kami ma-invite sa mga school. Mhm. Pag may events. Pag may mga events din po. Tapos, nandyan din po kami sa Apaw. Sa Sa Apaw. Apaw po. Pag may mga trade fair. Yes po. Yes. And syempre, ini-invite din natin sila kapag may mga trade fair tayo. And dyan sa Apaw, regular kayo, ano po? Yes po, ma'am. So, wow! Gusto ko na maghalo-halo. Ang sarap ng halo-halo nila with Berman toppings. Saka dyan pa po madam sa sa Campola. Campola din. Every Tuesday. Every Tuesday. Ayan. And ngayon, fully registered na yung business, ano? Meron na kayong BIR. Kaya nakakapag-transact na rin kayo ng business pag may mga big events. Yes po. So, bigyan niyo po kami ng idea, ma'am. Magkano po ang pagpa-set up nung card kapag may birthdays, may parties? How much po yon? Yung ano po, yung one card, 5,440 Mhm. with ano na po siya, 50 pieces free cone plus yung server with may para scoop na po siya. Ayun. So, 50 cones, may taga-scoop. Ilang litro na po ng ice cream yon? Bali, 8 gallons na po siya, ma'am. 8 gallons. Dalawang tube siya. Dalawang Oo. flavors din. Dalawang flavors. 440. 5,440. Ayan. So, super sulit. Kasi, pag bibili ka lang ng isang cone ngayon, magkano po? 35 pesos po. 35 pesos ang isang order ng isang cone na sugar cone ng ice cream. Tama po? Yes po, ma'am. Malaki na yon and maraming ice cream, 35 pesos. So, 35 times 50, laking tipid kapag gano'n, pag cart, ano po, Up to sawa na siya, up to ma'am. sawa na siya. Pang buong barangay na yun. Yun, nakakatuwa naman. And, paano po kayo kukontakin kapag gusto nilang kunin ang services ninyo? Bali, yung cellphone number po namin ay 0919-924-7955. Yan, pwede nilang i-rewind dito hanggang makuha Yes. nila yung number. And may Facebook page po ba si Berman? Yes po, meron din po. Berman Ice Cream. Yan Yeah. po yung FB page ng Berman. Mag-message lang po kayo doon at may sasagot din po kasi yung mga katanungan yun. Ayun. So, sa mga Berman lovers dyan na kagaya ko, mula pa noong unang panahon, ano po yung message na gusto ninyong ibigay dito kina Ma'am Teresa and Sir June? Sige, babasahin po namin yan. Yung mga kagaya kong gustong-gusto yung kanilang ice cream. Ayan. Show your love and support to them naman po. Ayan. So, yun po. Ang nire-request lang po namin dito sa Lady po, para po maipakita natin ang ating pagmamahalin, suporta sa mga Albayano business owners. Please do share our program sa inyo pong mga sariling Facebook pages para po mas maraming makaalam ng mga kwento ng ating Albayano business owners. Ayan po. Click nyo lang yung parang araw dyan sa screen ninyo para mas marami po ang maging customers nila. Ayan. I-promote natin ang mga local businesses dito sa Albay. So, ma'am, ikwento nyo na po sa ating viewers ano yung mga specialty dishes na meron kayo aside from of course ang napakasarap na ice cream. Anong mga okasyon ang pwede ninyong i-cater? Go ahead po. Sa ngayon naman po, halos malakas kami yun sa mga yung sa cart nga po. Pag mga fiesta, Ilang cards na po ang meron kayo ngayon? 14. 40. Yes po, 14.
From 1 cart to 14 14, carts yes over po. the years. Nakakatuwa po. Nag-start po kami sa 1 lang, nag-2 hanggang pa dala-dalawa. Ngayon po 14. Wow! So, sabay-sabay in a day, pwede kayong mag-cater up to 14. Yes ma'am. Pero Nice. hindi pa naman mahot ng 14. Mga 6 pa lang minsan. 6 in a day. Oh, 6 pa lang. Ayan. 8. Pero at least ready na, no? Just Yes in po. case magsabay-sabay ang events. And then, ano pa po, ma'am? Ayun, May mga bilao na rin po ba kayo na ino-offer? May mga yes po, merong food mga, trays? Opo, may ano rin kami, mga pansit gisado, bihon, Mhm. tapos yung mga puto, tapos lumpia Shanghai, yung mga ganun po, chicken, yung nasa bilao. Kaya kung gusto nyo po, para mag-order, may mga party, may bukod sa ice cream, Opo. bukod sa ice cream, kasama na rin po yung mga pansit, sabay na rin yung Puto, ice cream, yes pansit. po. Ayan. So, mga malalaki yan. Up to ilang tao po ang pwedeng iserve ng mga bilao natin? Ay, mga ano lang po, mga 15 to 20. 15 to 20 packs. So, po. kung mas marami doon, edi doblehin nila Yes po, yung yes po. order. Ayan. And since registered na po sila, pwede na silang mag-issue ng receipt so you can do big parties and events with them. And then sa mga silog nyo naman po, sa mga meals na siniserve sa restaurant, ano po yung mga masasarap na pwede nilang itry? Ang silog naman namin ay mga pang-student meal lang po. 55 pesos, 50 Wow. pesos. Pang Nice. ano lang po siya. Budget Student meal. meal. Budget meal Opo, talaga. Kasi ay, yung ano po namin tindahan ay malapit din sa Ligaw National High School. Mhm. Kaya almost pag lunchtime, puro Doon sila estudyante rin po pupunta. ang ano namin. Kaya yung ano namin, pagkain namin, parang student meal lang. estudyante. Yes po. Yeah. Sa halagang 50 pesos, Busog na sila. opo, may lunch na sila noon. Yun. Kompleto na siya. Ang galing. So, sa mga pumapasyal sa Bambusetong, Kawa-Kawa, sa LCC po ba meron pa kayo? Nag-pull out po kami noong pandemic mo. Nung Yes pandemic. po. Dati kasi may nakita ko Yes doon. po. Dalawang So, LCC Ligaw, Oo. LCC Bato, LCC Ayun. Pulanggi, Ginubatan. Nag-branch out na rin Yes sana po. kayo, pero pinull out nyo po Noong na. pandemic. May plano po ba kayo ibalik ito? Ah, Titingnan. Sige. Ipag-pray natin. Sana makabalik para yung mga sa malayo, matry na rin yung inyong ice cream. O, tingnan mo, nakarating na pala yung Parating. Pulanggi. may ano naman Ginubatan. mga mula nung mag-ano ng pandemic, in-invite ulit kami ni Elise, yung LCC. Opo. Kami pa lang ang hindi Oo. sumasang-ayon, hindi pa. Ayan, hindi pa ready. Oo, Ayan. kasi ano nga, sabi ni husband, Focus mo na po ba? Opo. Ayan, sa mga nandyan. Pero ma'am, ano po ba yung pwedeng gawin ng mga gusto mag-resell ng Berman? Pwede po ba ang reseller sa inyo? Kunyari may tindahan ako and magbenta ako ng Berman ice cream? pwede po. Pwede po. Yes, ma'am, pwede. Ayan. Tuturuan na lang Magpaski namin. lang ako ng tarpaulin. Berman ice cream available here. Pwede po yun sa inyo. Opo, pwede po. Ayan. So, sige. Sana mas makilala pa po. Magpa-franchise tayo nitong ating super sarap and super sikat na Berman ice cream dyan sa Ligaw City. Ayan. May mga tao po ba kayong gustong pasalamatan na mga nakatulong po sa inyo, tumutulong sa inyo over the years? Opo. Meron po. Unang-una sa iyo po. Sige po. Kasi Our pleasure po. isa po kayo sa nagpo-promote ng ano namin anak buhay namin. Opo. Kaya yan. Tsaka yung yung sinaunang tao Na mga tumulong. tumulong po sa hanap buhay namin. Ayan. Maraming salamat. And sa mga customers na Customer po, paulit-ulit. opo, na laging bumibili. bumabalik-balik po sa amin. Bumabalik-balik. Yan. Maraming salamat po. Yan. At sana po bumaba pa ng gusto yung buhay nyo at saka yung mga generation. Yan. Di ba po? Para ipasa sa mga next generation, makilala din ng mga bata at sila din ay kagaya namin maghanap lagi ng Berman Yes ice po. cream. No? Yan. Nakakatuwa naman. And, sir, as a business owner, kayong dalawa po, Opo. ano yung pwede ninyong i-advise sa mga negosyante, lalo dun sa mga medyo nahihirapan sa businesses nila, para po, ayun, ma-inspire natin sila na
sige lang, go lang. Ano po yung pwede niyong advice na ibigay? Ayun, sa mga nag-uumpisa pong maghanap buhay, wag na wag po tayong magiging negatibo sa paghanap buhay. Lagi po natin iisipin yung positive para mas maganda yung power natin, lumalakas yung loob natin. At wag nating iisipin na mahina ngayon, ihinto na ako, dapat hindi, dapat doble sipag tayo para hindi tayo paghinaan ng loob. At doon po talaga na pag nag-explore tayo, marami tayong struggle na may encounter. Ayun, kaya iwasan po natin yung gano'n na manghina ang loob natin. Go ng go, tapos lagi pong mag-pray. Pray, magdasal. Ayan. Ikaw naman, ma'am, ano pong advice ang pwede mong ibigay sa mga business owners? Importante po, siguro pag nag-i-start pa lang, dapat hands-on. Hands-on. Hands-on muna. Para at least namamonitor Tutukan. na, yes po, natutukan lahat. Kasi pag hindi hands-on, pag paubaya mo sa hindi, bibihira kasi yung makakakuha ka ng mga tao na mga trusted person, ganun. Kaya, dapat hands-on po para walang pagbabago. Ganun pa rin yung kung ano yung halimbawa sa ice cream natikman nila, mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago yung texture, yung lasa. Yung Yes lasa. po, yung lasa. Opo. Kasi minsan baga ma'am sa iba, bakit ganito na ngayon yung hindi na masarap. May mga comments na Maintain gano'n. ang Yes quality po. and Oo. May mga kaya kahit kami, hands-on pa rin. May mga tagagawa na ng ice cream, pero Di tinitiwala lahat. oo, Chine-check pero yung yan siya pa rin. Pag minsan, pag natitikman, bakit ganito yung Oo, parang tama. may sumasabit sa dila, kasi yung skim milk, hindi, ganito, gano'n. Kaya, yun, Tama. napapansin ko. Ayan, napapansin nyo kasi talagang kayo, quality Yes control, po. very important yung ganon. So, yan. Importante yan, quality control. I-check kung business owner ka, kung nami-maintain ba yung quality. Hi, Mami Dikay. Good morning. Si Mami Dikay Tanggin ay nanonood. Good morning, Be. Ayan. Neighbor po namin si Mami D. Neighbor ninyo. Ayan. Ayan, i-feature din natin yan si Mami D. Dito yung mga designs niya, yung mga gowns niya. Invite din natin yan si Mami D. Good morning, Be. Ayan, so, nakakatuwa po. Ako po ay lubos na nagpapasalamat at kami pinagbigyan ninyo na maging guest dito sa Ladipo Business Hour. Matagal ko nang nililigawan yan si Matt, pinagbigyan niya ako finally. And I'm so happy na na-share natin ang kwento ng Bearman and nakilala na rin nila yung mukha sa likod ng brand. Ayan, si Ma'am Teresa and si Sir June ng Ligao City po. So, maraming salamat po ulit sa pag-guest sa amin. And sa inyo po na mga local business owners, Albayano business owners, na dito po sa Albay na piling buksan ng inyong negosyo, feel free to get in touch with us po sa Lady po Albay Facebook page or call us po sa number 09. 19-924-7955. Ayan, pag gusto nyo pong makontak sina ma'am. And kami naman po sa Lady po Albay, hanapin nyo lang Lady po Albay Facebook page and ipopromote po namin kayo ng libre. Wala po kami hinihinging kahit anong bayad, libre po ito and i-take advantage po ninyo. Once po naging guest kayo, mafe-feature kayo sa aming Lady po Business Magazine. Ayan, nakadalawang magazines na po kami na na-feature. First 50 guests, 50 to 100 guests, andito po yung lahat ng kwento, lahat ng storya. And we will be producing our third magazine po para dun sa mga 101 to 150 guests namin. Kayo ma'am, mapupunta kayo sa pang-apat namin na magazine. And kapag may trade fairs po kami, meron po kaming mga trainings for business owners, mai-invite po kayo kasi mga compliant business owners. Ayan po. So once again, thank you for watching the Lady po Business Hour Magnegosyo Tayo program on our 156th episode. Maraming salamat po ulit sa inyong Thank you, dalawa. ma'am. Thank you po. And see you again next Monday for another business talk dito po sa aming programa. This is Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotions Officer of Albay, saying thank you and goodbye po. God bless you God bless you. all. God bless, madam.
Mandate. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Laripo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Laripo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.